magandang tanghali po. Ngayon po ang episode na to ay bibigyan ko ng pansin itong aking mga alagang bagong biling pato tsaka manok. Dahil mainit po sa labas sa kubo o sa aking bukirin, dito muna tayo sa backyard. Ito pong aking lugar dito sa likod bahay ay higit 200 square meters. Dito po ako nag-aalaga ng pato nung araw na umabot ng higit 100. Ngayon po ay nagkasakit yun dahil sa peste. So panibago, bumili ako ng mga hinahin tsaka barako. Kaya magsisimula po akong muling magparami ng pato at manok. Una po, unang gagawin natin ay dapat malinis ang paligid. Tsaka yung kanilang tubig dapat malinis din. Ang aking patuka ay yung halong binlad, yung maliliit na pinong bigas tsaka darak o pinag-anuan ng yung ng palay. Natawag sa amin ay darak. Yung po pinanghalo ko. Tapos sinahaluan ko na lang ng mais. Yung mga harvest kong mais nung pinulot ko yung mga natitira. So ito po guys, muli tayo magpaparami ng pato tsaka manok. Tulad ko po, dahil datihan na akong nagpaparami, ganito po ang sistemang ginagawa ko. Kapag mayroong mangingitlog na pato, dapat yung nakasilong sila para hindi mabasa sa ulan, or yung nakatago. Tulad nito, nakatago sa mga yero yung mga itlog ng aking mga pato. Pangalawa, kapag may halo ng itlog ng manok, tanggalin niyo po yung halong itlog ng manok sa itlog ng pato. Kasi po ang manok madaling mapisa. Unlike sa pato, 40 days po bago mapisa. At kapag po napisa na, ay hiwalay po. Mga 5 to 10 days kasama yung inahin. Pero hiwalay, ilagay sa isang kulungan. Yun po ang ginagawa ko. Yun po sa akin ay pinakawalan ko na kanina dahil malalaki na, mga nakakulong. Makikita nyo naman sa video. Makikita nyo sa video. Pinakawalan ko na yung mga 11 pieces na na patong maliliit. Ano pa? Yun po, dapat bigyan din ng pansin yung pag-aalaga. At saka dapat po yung ating mga kutsilyo, huwag nyo pong talasan. Kailangan mapupurol po yung ating mga kutsilyo para po dumami yung ating mga alagang manok at pato. Ito po guys, tingnan po natin sila. Ito, umpisa na naman tayong magparami ng pato. Ito yung mga itlog.
pato ay bagong bili ko lang yan. Kasi nga naubos yung aking mga hinahing pato. Pero itong maliliit, ito, ayan, ito, ayan. Yun po yung nakakulong na pinakawalan ko kanina. Tsaka bago ko makalimutan, kapag maramihan na po, ang ratio po ng pato sa bawat isang barako ay 12 to 15 na hinahin, dapat meron isang barako. Hindi po kasi na itatanong. Dati na rin ako mag-alaga ng itik. Kaya lang, sa palad ay nagkasakit po yung aking mga alagang itik. Umabot sa 5,000 heads yung aking alagang itik. Pero nagkaroon po ng avian pest. Natutunaw po yung kanilang atay. So dapat bigyan nyo rin sila ng vitamins. Yung tawag doon, meron nabibiling vitamins. So kaya kung walang vitamins, ano po, brown sugar. Brown sugar po, ilagay nyo sa inumin. Ayan po sila, yan ang mga pinakawalan ko yan. Yan po yung nakakulong sa kulungan. Nakita ko nyo, makikita nyo mamaya sa kulungan. Ayan po. Makikita ko rin yung itlog na dapat lagyan nyo ng takip yung kanyang paitlugan. Ayan o, may takip. Kasi po ang pato, gusto niya nakatakip yung itlog. Ayan po yung isang naglilimlim, pero meron ng napisa. Ayan o, meron ng napisa. O kaya muna natin siya para lumakas yung kanyang mga duckling. Napisa na o. So sasarado muna natin yung kanyang para hindi lalabas. Ayan. Ayan po, dapat nakatago yung mga pato kong mangitlog. Ayan o. Lilimlim siya. Ay, merong naligaw na manok. Ayun. Ayan po yung mga itlog. Dapat nakatago. Kung hindi ko siya pinuntahan dito, pag kusang alis, ang gagawin po niya, tatakpan niya itong mga itlog bago siya malis. Tatakpan niya. Yun po ang ugali ng mga pato. Tsaka manok hindi. Yan po yung aking patoka. Mais, tsaka binlad. Tigre, kita ka. Kita ka. Kaya pisya pa kami. Gusto, lambisin mo muna. Ito yung bantay nila sa likod. Tingnan natin yung manok. Meron nangingitlog na manok dito eh. Ayun po. Ayun. Mga manok yan. Nangingitlog na manok yan. Ayun po. Dito sa aking likod bahay, nagkaroon ako ng mahigit 200 meters po to. Dito ko inaalagaan ng aking mga manok at saka pato.
Maliban pa sa aking farm sa Cobo, doon malawak doon, pero kaunti lang yung alaga ko doon kasi walang nakatira doon. Yung mga aso ko lang ang nagbabantay. So sana po kayo rin kapag nag-alaga, mapadami nyo. Maparami nyo ang inyong mga manok at saka alagang pato sa backyard nyo. Yun po guys, dito po nagtatapos ang aking munting video. Sana po kahit kaunti meron kayong natutunan sa pag-aalaga ng pato at saka manok sa inyong likod bahay o backyard. Basta huwag lang silang magkasakit at saka dadami po yan. At dapat mapurol yung ating mga kutsilyo. Huwag matalas ang kutsilyo, ha. Muli po ako'y napapasalamat sa inyong panonood, sa inyong suporta. Ito po ang inyong lingkod sa Dikyakabud, farmer senior citizen ng Pampanga. Huwag muna tayong mag-expose sa labas. Napakainit po ng panahon. Yung pong stroke. Tsaka yung ano po, yung dapat po palagi tayong uminom ng tubig. Kung meron tayong pambili, bili kayo ng Pocari. Ngayon kung walang pambili, kaunti lang pambili, kahit nyug lang. Ngayon kung walang talagang pambili, tubig. Dapat po damihan natin ng ating inumin tubig. So muli po, yun. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Panubayan, nawa tayo ng pong may kapal. Ingat po tayo. Jesus love us. God bless you. Bye-bye.